Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron po tayong panonoorin at ating pag-uusapan. Nito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ito ang title, OMG nagtatago na ang tikbalang. Tikbalang Tikbalang ang sabi dito iba yun Mga Duterte, kakasuhan na si Vice Ganda. BP Sara Marcoleta Buelta. Yan. Tingnan ho natin kung ano pong nilalaman ng balitang ito. Na paano ba to si Vice Ganda? Vice na lang Buti na lang may ganda dun sa pangalan niya. At least kung kahit papaano ito talaga pag mapera Okay, simulan na po natin ito mga kapatid. Hatid sa inyo ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Okay, play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending meron? at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng Iiyak social media. Ang di man ay balitang TV host comedian na si Vice Ganda tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda at tila gustong ipahiya sa mata ng publiko ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC Detention Facility. Kaya comedian host Vice Ganda tila binanata ng taong bayan, lalong-lalo na ng DDS supporter. At Baka magmukha pang siya pa yung dito siya pa yung biktima Baka mangyari nito pabiktim pa siya Tapos makikita natin sa noontime show iiyak-iyak di ba ganun tapos dadamayan siya ng mga fans niya lalabas niyan parang kasalanan pa ng mga Duterte Pa-comment po mga kapatid pa-like na rin po. Malaking bagay po sa akin yan mga kapatid kasi yung ating channel pabangon pa lang ulit dahil na wala po sa algorithm. Sana po mag-like po kayo at hanggat maaari po comment kayo dyan, mag-replyan po tayo. tila nanawagang ideklara ng persona non grata sa Davao City. Ano kaya ito katotoo Sana mga ituloy. kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila nagsanib pwersa na di umano ang mga totoong kumakalaban at walang katapusang bumabatikos sa pamilyang Duterte, partikular na sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC Detention Facility. At ito'y ayon sa mga taga-suporta ng mga Duterte o DDS supporters dahil tila may pinatatamaan ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umano'y ginawa nitong tila katatawanan at tila pinapahiya nito sa isinagawa nitong live concert kamakailan lamang ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Tinadaan raw umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan mula nga raw sa 20 million followers ay bigla ang nalagasan ng 1 milyon nito matapos tila laitin, pinagtawanan, kutyain at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang isinagawang concert ni Regine Velasquez. Tila pinagtatawanan at tila nilait ni Vice Ganda ang pagdakip kay dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, Netherlands na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC facility. Hindi umano mawawala ang kanyang panalait sa naging linya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 election na siya'y mag-jet ski sa West Philippine Sea. Kaya buwelta at sigaw ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporters. Ganong nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda. Gayong kung ang ating matatandaan nung kaarawan ni Vice Ganda ay walang pagdadalawang isip na binati pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya't labis na dismaya ang mga miyembro ng LGBT na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong si Vice Ganda sa nakakarami, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya comedian, TV host Vice Ganda binanata ng taong bayan at tila nanawagang ideklara ng persona non grata
sa Davao City. Ayon pa sa nakalap naming source online, panawagang ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata sa Davao umiigting. Umiinit sa social media ang panawagan na ideklarang persona non grata ang komedyanteng si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Sa kanyang performance, ginamit niya ang parody ng sikat na TikTok sound para banata ng Jet Ski Promise. Binanggit ang mga DDS at nagtapos pa sa isang impersonation ng dating Pangulo. Hindi ito pinalampas ng ilang taga Davao sa isang post mariin ang panawagan. As a Davaoenyo, I am appealing to the city government of Davao to declare Vice Ganda persona non grata in Davao City. Please lang. Agad itong umani ng suporta mula sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte at naniniwalang walang lugar sa Davao para sa pangbabastos sa kanilang dating alkalde at pangulo. Para sa kanila, malinaw na lampas na sa biro ang ginawa. Unquote. Ayon pa sa ilan nating mga kababayan, ano pa ba naman ang ating aasahan kay Vice Ganda kung ating matatandaan ay minsang nabastos na di umano ni Vice Ganda at ginamit Jessica pa itong Soho. si Marami, Jessica marami. Soho na katatawanan sa kanyang naging concert. Alam mo, hindi siya nadadala kasi nga, nabulag na siya ng mga fans. Sikat na kasi, marami ng mga sumusuporta. Kaya bawat banat niya, lalo na't sinasang-ayunan ng mga fans natatawa, hindi niya kayang baliin yung mga biro. Itutuloy at itutuloy niya. Kasi nga, kumukuha din siya ng lakas loob niya dyan po sa mga fans niya. Wala ho tayong magagawa. May mga nadismayang mga fans, may mga fans na naka-stay lang, may ibang walang pakialam. Pero kasi ho, kapag biro kasi, hindi ho lahat kayang yakapin yung biro. Yung sinasabi niya na yung mga nag-react daw dun sa concert niya, yung mga hindi nanood, yung hindi bumili ng ticket at nanood, yun pa daw yung mga nag-react, 'di ba sinabi niya yun? Pero yung mga nasa loob daw ng concert, tawang-tawa. Oo, kahit man ako matatawa dun eh. Lahat ba ng tao dun, makikita mo na natatawa na alam mo ang iniisip nila? Oo, matatawa sila kapag halimbawang binanatan mo yung biro na yon. Pero hindi lahat ng nandoon, base lang ho sa aking opinion, matutuwa doon sa biro mo. Maaring natatawa sila, nasasabay na lang sila doon sa hype. Kasi nga unexpected naman yung biro mo eh. Hindi naman nila aasahan yung biro mo na, ayan na, ibibiro niya na. Ayan na, ibibiro niya na. Hindi. Na-surprise po yung mga tao. Matatawa kahit sino, kahit ikaw nagmamahal ka kay Tatay Digong, matatawa ka na parang, pero mali. Yun po mga kaibigan. Kasi nandoon ka eh. Yung impact, yung aura, yung spirit ng concert, nandoon kasi. Kaya talagang matatawa sila. Pero after nun, mapapaisip yung iba, sana hindi niya binitawan yung ganong biro. Sa tingin ko, may mga ganon. Kasi, sinasabi niya, yung mga nasa labas lang daw. Hindi mo naman nababasa yung mga utak ng mga nasa loob. Oo, natatawa sila. Pero meron dyan sa isip na, nako, magagalit na naman yung mga DDS supporters. O kaya kahit hindi DDS supporters, nako, hindi magandang biro to. Parang naulit na naman yung kay Jessica Soho. Sa tingin ko lang sa akin lang yun may nag-iisip ng mga ganun. Hindi naman niya kasi nababasa ba niya? Kaya niya bang basahin lahat ng nanunood doon sang-ayon sa biro niya? Maaaring matawa, hindi porket natatawa sila, sang-ayon na agad sa biro mo. Hindi ganun. Ngayon, naisip ko tuloy, imbis na maglabas ka ng statement mo na humihingi po ako ng sorry, ngayon, pumalag ka pa. Mas lalong nadagdagan po yung sakit ng nararamdaman ng mga taga-suporta ng ating Pangulong Duterte. Kahit ako sinusuportahan ko. Nalungkot po kaming lahat dun po sa biro mo. Alam nyo ba, ang daming mga umiyak na OFW. Ayaw ho nila yung ginawa nila sa Pangulong Duterte. Kasi kita mo sa Davao, bakit laging Duterte ang nakaupo doon? Kasi kung hindi nila gusto ang nakaupo doon, maaring hindi na nila iboto kahit kailan. Doon po sa lugar namin sa Caloocan, dati si Ganir no? Ngayon ayaw na nila kaya pinalitan na nila ng talagang mas karapat dapat. So, ganon din po sa nangyari sa Davao City, halos ang tagal ng Duterte na nakaupo doon. Ibig sabihin gusto ng taong bayan ng Davao City.
Ngayon, naging presidente pa siya. Itinulak siya ng mga kapwa Pilipino natin, majority ng mga Pilipino natin na ikaw na ang bagong pag-asa. Kaya nga nanalo, tapos yung trust rating 80%. O ang taas po ng porsyento na bumaba na lang siya lahat-lahat or tapos na ang termino niya, ang taas pa rin ng ratings niya. Nire-respeto po siya ng taong bayan. Tapos ikaw, magbibiro ka ng ganon doon sa matanda na 80 years old na pinagbibintangan na halos parang dinakip, dinala sa dahig na meron naman tayong batas dito. Ang dami nasaktan, tas ikaw magbibiro ka ng ganon. Ang dating kasi niyan mga kapatid, para silang nagsanib puwersa. Yung dating pink na umaatake kay PBBM, nagsanib, nagsipsipan sila ng mga daliri. Yun lang ang ginamit kong term. Hindi siya literal. Ang ibig sabihin, lahat kayo bumabanat. Kahit anong kulay ninyo, lahat kayo bumabanat dun sa mga Duterte. Samantalang dati magkakalabang kayo. Ngayon nagsisipsipan kayong lahat dyan. Nag-aamuyan kayong lahat para lang pabagsakin ang Duterte. Dinaan nyo sa biro para, kunwari, walang pangalan, etc. Pero obvious naman na talagang iniinsulto nyo pa. Kung halimbawa mangyari sa nanay mo, no? Halimbawa lang kay Vice Ganda, ulitin ko, walang personal na galit. No? Halimbawa lang nanay mo na pagbintangan, tapos pinahirapan, tapos kung ano-ano pang mga kabastusan na ginawa sa nanay mo. Tapos ngayon may isang komedyanteng magbibiro ngayon. Magbibiro siya ng patungkol dun sa nanay mo na masakit na biro. Kunwari nagustuhan pa yung ginawa ng mga ng halay, halimbawa mga ganong biruan, no? Malamang ikaw manggagalaiti ka sa galit na hindi magandang biro. Baka nga magtali-talinuhan ka pa't magsasalita ka sa TV na hindi po, ang biro ay biro. Pero meron po tayong limitasyon, etc. Ngayon papaniwalain mo na naman yung mga manunood sa'yo na yung biro mo mas okay kaysa dun sa biro nung ibang mas brutal na biro. Huwag kang aangal kung ganun ka rin. Di ba? Mararamdaman mo yan. Marami nang galit sa'yo. Marami rin naman nagmamahal sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, nadadamay din yung mga ibang LGBT, no? Ang tawag na LGBT community. Iba yung iba nagagalit nga kahit LGBT sila, nagagalit sa ginawa mo. Yung mga aanib lang sa'yo, yung mga kakampi lang sa'yo. Yung mga solid mo sigurong mga kakilala na, alam kung sinong ugali mo. Pero sana may isa man lang tumapik dyan sa ulo mo, bumatok sa'yo na, "Uy, pak! Mali na yung ginagawa mo, tigil mo yan, sikat ka na eh." Kaya masasabi ko siguro, Diyos na ang bahala humipo dyan sa puso mo. Kung kinakailangan mong mag-sorry, no? Wala Hanggat walang babatok sa ulo niyan, walang gagano, no? Pak! Na magsasabi, "Oy, bakit mayaman ka na, ganyan-ganyan ka na? Ikaw na lagi tama." Walang papakinggan yan. Para sa akin, opinion lang to, no? Malamang feeling niya lagi siya na lang ang tama. Siya na lang yung magsasalita. Minsan sa It's Showtime, mga ngaral, nakakaantig. Di ba? May mga ganung tema siya, no? Antig, maayos, papalakpak yung mga tao dahil sa mga magaganda niyang sinasabi. No? May payo. Tapos, gagawa rin ng gagawa rin ng hindi magandang. Okay na yung nanlalait yung mga joke mo ganun ka magbiro. Pero, sana pumipreno ka. Kasi kahit hindi mo naman ibitaw yung joke na yun, mayamang ka na. Maswerte ka kasi nakakatulog ka sa magaganda, nakakakain ka ng kung ano-ano. May lalaki ka na nagmamahal sa'yo. Ewan ko kung nagmamahal sa'yo. Siguro nagmamahal sa'yo. Kumpletong-kumpleto ka na kahit hindi mo ibiro yung ganun, di ba? Tsaka mga kapatid, sa lahat po ng nanonood, palike naman. Papindot ho ng like mga kapatid. Dire-diretso muna natin to. Ngunit maling araw yan, Vice Ganda, na gumamit ka pa at hamakin at tila kutyain at pagtawanan pa ang isang matanda na naging isang dating Pangulo ng Pilipinas para lang sa sarili mong pangangailangan at para lang pag-usapan at mag-trending ang iyong concert. Vice Ganda, idedeklara ng persona non grata sa Davao City. Kanina nagbigay ng resolusyon yung Davao Council na bigyan ng persona non grata si Vice Ganda sa Davao City. So, deserve. So, ito yung karapat-dapat, no? At
Tsaka nararapat lang sa mga ganitong klaseng mga tao na bastos na hindi gumagalang sa matatanda. Oo, ngayon na parang nagsisisi ka na at humihingi ka na ng humihingi ka na ng sorry sa pamilyang Duterte na pagtanto mo ng talagang sobrang napakabastos mo. Naku po, talagang ginalit mo ang anak ng mga Duterte, Vice Ganda, sa ginawa mong ito. Ginawa mo kasing biro ang iniyakan ng milyong-milyong Pilipino at eto na nga, si Vice President Sara Duterte may matinding banat sa iyo. Sara Duterte nagsalita na mapatungkol sa pangbabastos Ayun. ni Vice Ganda. Oo. At eto, Vice Ganda, Shoutout Kuya Jay. nangingi na ng public apology sa pamilyang Duterte. O, ganun-ganun na lang yun. Totoo ba? Di ko alam ha. Ano, ganun-ganun na lang yun. Sa susunod, pahuhupain na naman. 1 taon, 2 taon. May bago na naman gagawin. Tapos magsusorry na naman. Ito dito. Wala. Ganyan na ang ano ngayon. No? Alam mo, hindi ko mai-describe kung gaano kabastos kasi yung ginawa niya. Nakakablanko. O ba ito? Oo, at sino nga ba? Ito may mga bulong-bulong. Na itong si Vice President, na itong si Vice Ganda ay binayaran para bastusin si Pangulong Duterte. Nako. Naku, baka yan ang mga papanoorin natin kung totoo po ba yan, ha? Ang lupit talaga nito ni Vice Ganda, no? Di alam naman na natin, kasi kadalasan, sinasabi nila, ano lang yan, ganyan talaga mga komedyante. Una-una kasi dito, etong si Vice Ganda kasi talagang strategy na ano niya na to strategy. ganyan na Strategy talaga na niya na to. Etong mga ganitong pamamaraan sa pagpapatawa. So talagang piyesa niya to. Pero ang ano kasi ho dito, ang pinakamasaklap po kasi dito hindi naman karapat dapat or hindi naman pwedeng gawing biro yung nangyaring pagkidnap kay Pangulong Duterte ng Administrasyong Marcos para dalhin sa ICC doon sa dahig. So hindi po yun, hindi po dapat ginagawang biro yun. Kasi una-una, iniyakan po ito ng ng milyong-milyong Pilipino. Kumbaga seryoso kasi yung nangyari. Nasaktan po yung mga kababayan natin. Tapos isasabay mo sa hype mo na parang pinagtatawanan mo lang. Kabastos sa Hindi lang nga milyon, sa tutusin, buong mundo talaga. Tapos ngayon gagawin yung pagpapatawa. At ayun nga, etong si Vice Ganda ay kinarma na dahil bumagsak ang followers ho daw nito. At eto na nga, pagkatapos ng ano nun, parang may isa pang karma na nangyari dito kay Vice Ganda. Eto, papakita natin ho sa inyo. Eto po, hindi ko alam kung ito po ba ay totoo, no? Kasi paano ba natin liitan to? Wait lang paano ba natin liitan to? Nawawala yung ating ano. Eto. Pakita ko sa inyo, no? Pakita ko natin ang kaganapan. So eto, ang nangyari kay Vice Ganda. Hindi ko alam kung totoo po ito, Vice Ganda na nais ideklarang persona non grata sa Davao. Malupit to. Kapag hindi ko alam kung ito po ba ay totoo, pero hindi naman masyadong kasi hindi masyadong affected ng mga Duterte sa pagdating sa ganyan. Pero ewan ko na lang kung anong mangyayari, pero para sa akin kung ako tatanungin, deserve ni Vice Gandang mapersona non grata sa Davao. Ang masakit pa dito, may mga video pa na kumalat na hindi lang pala si Pangulong Duterte ang binastos niya. Hindi pati itong si Senator Marcoleta. At ang masaklap dito, kasi nga umugong na binayaran etong si Vice Ganda para bastusin si Pangulong Duterte, may nakita pong isang kilalang personalidad doon sa concert niya. At sino ba ito? Senador Yan din. yung ipapakita natin mamaya sa ating mga vlog. So kayo, mga banateros, kung tatanungin po ba kayo, deserve ba ito ni Vice Ganda na mga persona non grata sa Davao? Ako kasi, para sa akin, kung ako tatanungin, good sa akin to. Wala akong problema doon. Deserve niya yan. Tsaka ito yung sa totoo lang, ilang beses na ho itong nagparinig si Vice Ganda ng deserve, no? At lalong-lalo na ho dyan sa Showtime. Hindi lang masyadong kumalat nagsasalita siya ng deserve, no? Ewan ko dito. Alam mo, gunggong talaga tong joke lang joke. Ito, biro lang to, gunggong ka, no? Biro lang po. Baka mapikon, no? Pikunin yan,
Oh, nagbanggit siya ng ano, yung napunta sa daig, nagsasabi siya ng deserve, kasama niya pa ata si Bong, no? Ewan ko sa mga to kung hanggang saan yung utak ng mga to. Talagang ilang beses na ho nilang ginawa yan. Hindi lang masyadong pinansin ng mga DDS vloggers kasi nga una-una sayang sa airtime. At hindi naman kami ganun ka masyadong parang binig deal namin. So dito kasi itong nangyari ngayon na bagong video niya, talagang over na, Malala. sobra na. Hindi kasi ginagawang katuwa-tuwa yun dahil maraming ang nasaktan doon sa nangyaring pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So eto, may papanoorin tayong video dito na kung saan ay etong ang si Vice Ganda, wait lang, medyo naglalag. Oo. Etong ang si Vice Ganda ay tawag dito. Ayaw mapindot yan. Ay di umano ay parang binayaran para lang gawin ito kay Pangulong Duterte dahil alam niyo naman ewan ko lang kung totoo to na binayaran. Tsaka alam nyo, nakakatawa lang dahil, alam niyo yun, kahit yung mga sikat na personalidad, ginagawa nilang hakbang para mapag-usapan yung concert, kumita, yung kanilang programa, ginagamit nila yung Duterte para mapansin ng taong bayan. At ayun nga yung sigurong nakitang paraan nitong ni Vice Ganda para mapansin yung concert. Kaya nga sabi nga good or bad, publicity pa rin yun. Ewan ko lang sa mga taga-kabila Ewan ko lang sa mga taga-kabila kasi porket pabor sa kanila ngayon, hindi, ganito na lang, diretsuhin na natin. Kasi nagbiro rin si Vice Ganda ng patungkol din kay PBBM. Kaso walang masyadong ingay. Kasi nga, ilan lang ba nagmamahal dyan? Yung mga nagmamahal lang dyan, mga binayaran. Baka nga hindi siya mahal. Kaya lang yun na bayad lang siguro, no? Baka bayad lang. Kaya hindi masyadong maingay. Kasi konti lang talaga sila. Yun yung konti lang. Kasi pag konti, kahit mag-ingay yan, hindi masyadong halata. Konti lang Hindi yung sinasabi ni Tori na konti sila, maingay lang. Kaya maingay. Kasi nga sobrang dami. Yun ang paniniwala ko dyan. Ewan ko si Bay, siguro technique niya rin yan. Pero wala, hindi. Ang yaman niya na Yung wala talaga pag nilamon ng pera kasi katan yung utak mo, no? Diyos na lang din ang gagawa ng paraan. Naniniwala ako dyan. Nila ni Regine Velasquez kasi may mga bali-balita talagang lumagapak yun. Oo, lumagapak. Kasi sa totoo lang, wala naman na din kasing bago na edu-joke si Vice Ganda kasi araw-araw naman siya nakikita sa Showtime. Medyo nakakasawa na nga lang talaga yung mukha. Ang masaklap pa dito, dapat maging good influence si Vice Ganda sa mga kabataan na LGBT at sa mga kabataan na sumusubaybay sa kanya ngayon. Dapat maging good influencer siya, kaso wala na nagiging diba? Nung nakaraan may video pa ito na naghalikan sila ni Zion Williams. Ni Zion Perez. Sa isang stage sabay biglang gumanon sila. Oo. Ewan ko na lang kung anong nun. So medyo may mga kapalpakan talagang ginagawa to si Vice Ganda. So eto po, panoorin natin ito. Etong Vice Ganda na di umano ay binayaran para gawin ito. So panoorin natin. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganung klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. Nothing beats a Jets economy. Right now, from Manila to West Philippine Sea, buying jets. Get unlimited water bonding from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ilan nyo. Nakademonyong pala siya. Naka-devil costume. Bagay dapat horse costume na lang tapos may sungay para devil horse. And kung matatandaan ninyo, dati, may mga negative comment din siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talaga, na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating di ba? Bayan for sure, nasa script yan.
Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera-pera lang. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Ito na yung sinasabi ko mga kapatid eh. Di ba nagsasalita siya ng patungkol sa sugal. Pero nagpo-promote din siya ng patungkol sa sugal. Tapos sa huli, kunwari ang pagsusugal ay hindi pwede, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Ganun din, pero pinromote mo. Ay nako, hindi mo alam kung may pakialam talaga to sa sinasabi niya, sa pinapayo niya eh. No? Payo siya ng payo, pero magpo-promote ng sugal. Ito tayo, tignan niyo. Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At in fair, malaki ang chance mong manalo. Yun lamang, no? Ito yung ito yung mga taong todo payo na masama yung ganito, masama yung ganyan. Pero ginagawa din nila. Di ba, kupal? Di ba? Nagsasalita ng mga kung ano-ano na kabutihan. Bida nga, magbibibida. Ang daming artista doon, pero pag siya nagsalita, nakafocus na lahat sa kanya na parang sa lahat ng mga artista doon, ng mga host, siya yung pinakamatalino. Ganun ang magiging kalabasan kasi nga nagpapayo siya. Pero makikita niya bandang uli, magpo-promote din pala ng sugal. Ano ba yan? Ganito na lang mga kapatid, sa mga ganyang nilalang na tao, wala, malaki na talaga. Diyos na lang ho talaga ang huhusga dyan. Ipaubayan nyo na ho sa ating Panginoon. Hindi sa dinadamay ko ang Diyos. Kasi hindi na nakakakita ng tama't malito eh. Para sa Kanya, tama na lahat ng ginagawa niya. Huwag kayong mag-alala. Diyos na lang po ang bahala dyan kung ano man ang ibibigay sa Kanya. No? Sana hindi sakit. Kasi baka ubusin yung pera niya. May kilala ko na uubos yung pera dahil sa sakit na ibinigay sa kanya, no? Yun nga mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang. Pag nakaabot kayo hanggang dito, sino man kayo, sobrang maraming salamat. Pupusuan ko lahat yan ng mga comment nyo. Siguro paglipas ng 2 araw, 3, yan, pupusuan ko dire-diretso yan. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Mag-comment po kayo dyan, mag-usap-usap po tayo.